Hi guys, okay, ayan, for today's video, bago tayo mag-start ng ating a day in my life this afternoon, magtali muna ako ng aking buhok kasi ayaw kong gumagalaw ako na may, yung buhok ko. So, especially right now, magluluto tayo ng ating dinner. Diba? Before tayo magluto ng dinner, magtimpla muna tayo ng kape. At ayan, kinuha ko na po yan yung ulam sa kaldero kasi gagamitin pa namin yung kaldero sa pagpapakulo ng banana mamaya. At saka, kailangan natin inisan muna yan guys. Hindi naman masyadong malinis agad kasi nga for the tipid tayo ng tubig. So, ayan. Pasensya na kayo guys kasi ganyan lang yung aming little bahay. Munting bahay lang po yan guys, pero masaya na. Pasensya na po kayo kasi nagmamadali lang talaga diba? Kasi hapon na, nung oras na yan. So yan, linisan na mabuti. Tapos, sa kabilang kaldero kanina, kinuha ko yung kanin. Tapos, hinugasan ko din kasi sa maliit na kaldero, wala pa kaming kasi, takori na tinatawag dito. So, kailangan ko munang sa kaldero maglinis. O, yan. Tamang daig lang muna tayo ng kalayo hanggang maapoy. Pasensya na po kayo kasi jersey at meron na po akong short dyan. Huwag kayong malito dyan. Buhay, bundok talaga tayo guys. So, ayan, nag-ano talaga ako ng kahoy dyan. Kasi dito sa bundok, hindi uso yung gasol or mga electric na gamit sa pagsaing. Pero dito, karay, diba, lighter, kahoy. Is, ayan, before, sa habang nagsasaing tayo, naghintay tayo na makulo yung ating pinainit na tubig. So, magkwentuhan muna tayo, guys. At ayan guys, ito ang kwento ko na sa inyo na before ko gawin tong first vlog ko, daily vlog ko, meron akong page na for mom at meron akong YouTube na for mom din. Binuo yung for mom because for my pet Davy before she died. So, meron kaming vlog. So, nag-decide ako na palitan na lang yung pangalan ng YouTube channel. Dating per mom, Pern, ngayon ay Queen Pern vlog na. Ginawa ko yun kasi gusto ko maging reyna sa buhay ng mga alaga ko kahit nasa kabila sila ng buhay. Kasi Bella is dying for parvo. Sydney is dying because for Lawson or infection dahil nanganak siya ng gabi. So, pagkagising naman ng umaga, wala na siya. Before namin isugod sana sa vet in the morning, tinawagan ko si Doc about for Sydney. So, ayan, sabi ni Doc, pag nag-labor na, okay na ang lahat, hindi na kailangan dalhin sa vet kasi normal delivery. So, yung nagising ako, nanganak siya, at akala ko okay na, yung 5 puppies niya, okay na, wala na. Bago ako matulog, sinikure ko na okay. Pero hindi ako masyadong natulog na maayos kasi nga, merong puppy. Yun, pagising namin ng umaga, around 3 p.m., check ko si Sydney, at ayun na po siya guys, ay yung puppy niya, 5 puppies talaga yung nawala sa kanya. So, in around of 8 or, 8 in the morning, before ako mag-prepare, going to bed na, doon nang hina si Sydney ng bigla at yun, in a seconds or in a minute guys, hindi ko naagapan siya, bumagsak talaga siya ng katawan at yun, hindi naman siya masyadong nagpahirap sa kanya o nagpahirap sa akin nung biglaang talaga yung pagka down niya sa kanyang katawan. So, ayun, hindi ko namalayan na may 2 pet with our 5 babies niya nawala sa akin. So, down na down ako sa buhay ko. Iyak ako ng iyak until na naging okay ako hanggang na naging meet ko si Davy. Si Davy ay pure Shih Tzu siya guys. So, yun, naging meet ko siya for almost 3 months. At akala ko okay na. Because that month, season talaga ng parvovirus sa namin, sa bayan namin. So, kailangan dobling protekto, dobling guidance, at syempre,
always clean our room. Pero hindi ko namalayan na naapektuhan na pala siya sa virus or sa parvo. Which is, parvo is very dangerous talaga sa mga pet. Especially sa mga 3 months old pet or around. Diba? Hanggat hindi pa nag 1 year old, kahit nga matanda na yung dog mo or yung pet mo, mararanasan nila yung parvo. So, ayun. Umiyak ako for 3 days kasi nagsasuffer siya. For 3 days, her parvovirus. But, nakita ko kay Davy na tudo laban siya sa parvo niya. Lumalaban talaga siya. Pero, nung dinala ko siya sa vet, kinaumagahan, naging okay, kumain siya, malakas siya. Hindi ko namalayan na si Davy ay, acute parvo na pala. So, yun, down ako, umiyak ako. Sabi ko, lumaban ka kasi bilang parent mo, lumalaban din, lahat gagawin. Dinala ko sa vet, sa private na vet na talaga. From since kay Bella hanggang sa kanya. 1 doctor only, pero nung dinala ko sa vet, sabi ni Doc, "Ma'am, handa mo yung sarili mo kasi kita ko sa mukha mo na nahihirapan ka na. Pero yung aso mo, yung alaga mo, lumalaban kasi nakikita ka niya na nahihirapan ka." So, yun, lumaban, hinanda ko yung sarili ko because feel ko talaga na okay na siya, masaya na ako nga kasi kumain na, madaming tubig na ininom niya. Pero one day, yung ikinaumagahan, one day kami sa vet, doon ko siya, overnight ko siya doon. Yung kinabukasan, pinuntahan ko siya sa vet at nag-check ako doon sa kanya sa vet. Doon ko na kita na down naman siya, tumatayo siya pero bumabagsak yung katawan niya. Hirap na siya. Makikita ko talaga sa mukha niya na nahihirapan na siya, pero Davy still pa rin siya na lumalaban kahit na hirap na siya. So, ayun, yung pinakita ko lang sa kanya na okay ako, tanggap ko kahit anong mangyari sa kanya, kahit sobrang sakit na. Pero, nung bumangon siya, tumayo, at kasi yung routine namin every morning bumabangon, play, kiss siya talaga sa akin, banding kami dalawa, kulitan kami. Hanggang nung one day na hindi talaga niya kaya that day. So, ako umiyak ako ng umiyak hanggang sabi ko sa sarili ko na kaya ko to, ilaban ko to para sa iyo lahat. Even though kahit wala ako, bibigay ko sa iyo lahat, medicine niya lahat. So, yun, at exact 1 p.m. in the afternoon that day, dun ko na nakita sa sarili niya na parang hindi niya na kaya. Bagsak na kataga yung katawan niya. Tapos, yung namumutla na siya. So, sabi ni Doc, "Ma'am, critical na yung sitwasyon ni Davy." So, ayun, sabi ko sa kanya, "Nak, kahit pagod ka na, kung kaya mo lumaban ka. Pero pag ayaw mo, kag sumuko ka na, I will be accept na sumuko ka. Pero you will try to become a survivor sana. Pero hindi mo yun nagawa. Alam ko, ginawa mo yung best mo to become a puppy or to become a dog for me, but you need to rest na kasi nga kailangan mo na magpahinga. Pagod ka na for 4 days na pinaghirapan mo yung parvo." So, yun, ako iyak ako. Wala akong magawa sa sarili ko. Hindi man ako ganun kadaming pera, at least I will give the best na medicine para sa kanya. So, yun, umiyak ako hanggang na nawala na siya, linibing. Walang iba ang nagpalibing sa ako mismo yung naglibing sa kanya. Ako mismo yung nagukay ng lupa sa kanya. Tapos nilagay ko pa lahat ng toys niya doon. Sabi ko, "Baunin mo to. Maglaro kayo doon ng kapatid mo. I'll be okay." Kahit na masakit bilang isang fur parent, di ba? Masakit yung mawalan ng pet, pero kailangan tanggapin.
lahat ng pet, lahat ng pag kailangan lumaban yan. Pero pag sumuko yan, susuko yan. Wala tayong magawa. Kasi sila mismo yung sumuko. So, yung time na lang dun that day, and lungkot, iyak, hanggang ngayon. So, sabi ko sa kanya, ipagpatuloy ko yung nasimulan natin dalawa. Pero, nag-decide ako na para magaan sa pakiramdam ko mag-vlog, palitan ko yung pangalan. Yes, yung YouTube channel namin, palitan ko yung pangalan niya. Pero yung page namin still nandun pa rin. So, kung gusto nyo makita yung video ni Davy, Bella, Sydney, nandun na sa page na for Mom Pearl. Ilagay ko lang yung link. Doon kayo mag-watch na lang kayo doon ng video niya ng 3 puppies ko na nawala sa akin. But still, I'm hoping na someday magsama-sama kami. And I'm hoping na sana sa dream. Diba? Sana sa dream ko, mapanaginipan ko man lang sila. Na masaya sila. Kahit na hindi nila ako kasama. But I know Bella, Sydney, and Davy are still by my side. Hindi ko lang sila makikita. But I'm very thankful for her. Kasi nga, binigyan niya naman sa akin yung happiness ko, enjoyment ko. Kahit a small thing or small word lang naman yung binigay niya sa akin. Yung kunting saya. Diba? Pero kahit yung sasaya na yun, at the end, yung sakit, yung iyak, pero okay lang yan sa akin. So, ayun. For today is back to our going on na lang tayo. Siguro balik na lang tayo sa nagawa na akin. So, yan guys. Nagtimpla na lang ako ng kape. Kasi nakulo na yung tubig. Timpla ako ng kape. Sabi ko nga, kakain muna ako. Pero, pinang-post ko yan kasi ayoko makita. Kumakain ako kasi nga nagkakamay lang ako. Diba? Kamay lang yan guys. Hindi kasi ako sanay na magkutsara habang kumakain. Kasi feel ko hindi ako mabubusog. So, yun, tamang kamay lang. Ayan, for the first time, di ba? Ayan, naghihintay na lang. Yung maluto na yung saging. Kumuha na lang ako ng platito. Pero, hayaan nyo muna yung ko yung guys. Yung bowl ko. Ganyan talaga yan. Hindi ko na yan mapuputi. Di ba? Ang hirap pa yan kunin, no? Di ba? Sige, paglaban mo sa sarili mo. Kalaban mo talaga yan. So, ayan, kumuha na lang ulit ng kutsara. Kinuha ko na siya inahon ko na siya sa tubig. Kasi, hindi din maganda yan pag nasa lang nakababad siya sa may tubig. So, ayan, kinuha ko. Lahat na yan, guys, kinuha ko talaga. Isang yan. I don't know kung ilang pieces yan. Hindi ko yan nabilang. Pero, lahat yan kinuha ko. Muntik na nga ako mapaso dyan, eh. Kasi ang tanga-tanga ko naman, di ba? Pinakuha ko naman yung kutsara. Siyempre, mainit yun. Diba? Nagmamadali kasi mainit talaga yun, guys. Yan. Ang tanga ko. Alam ko naman na mainit pero hinawakan ko pa. Diba? Ganun talaga ko. So, ayan guys. Tamang hugas lang ng kaldero. Tapos, lagyan natin ng malinis na tubig. Diba? Pasensyahan nyo namin yung lababo, guys. Sadyang puti lang talaga. After that, kunin yung takip. Lagay natin sa kalayo again. Diba? Sain naman natin agad. Tapos, lagyan ng takip. Tapos, sintahin naman kulo yung tubig. Yan. Habang hinihintay natin na makulo yung tubig, maghugas muna tayo ng patani na atin isasahog. Hugasan natin yan guys ng maigi kasi hindi natin alam kung diba? Malinis ba talaga o hindi. Kasi nga binigay yan sa atin na wala nang panit, diba? So, ayan, kuha tayo ng pinggan. Lagay natin dyan. Pero ako guys, habang pag ako naghuhugas, sobrang ko yan eh. Sobrang tagal ko tapusin yung paghuhugas niya. Kasi nga, especially yung patani niya guys. Ilang beses ko yan hinugasan. Kasi yung balat niya, tumatanggal. Di ko alam kung bakit. Diba? Ganyan ako. Tapos, kita niyo mamaya, binibilang ko talaga. Diba? Ayan na. Tinatanggal ko talaga yung balat niya. Pero hindi ko naman literally na ako mismo tatanggal ng balat. No. Yung natanggal niyang balat. So, yan, kinukuha ko lang kasi pag nasama yan mamaya, another naman tayo kukuha, diba? So, hintayin na natin yan ng habang kasi nahihintay ko yung makulo, ayan, ginagawa ko. Tinatanggal ko. Pagkita niyo mamaya, ayan, binibilang ko. Ay, naku, ewan ko sa sarili kung bakit yan binibilang. Ayan, yan yung patani.
Hindi ko alam kung ano talaga yung tawag sa iba. Pero sa amin dito sa Visayas or sa Eastern Visayas guys, especially dito sa Iloilo, kahit sa Antique, patani talaga yan. Pero I don't know sa ibang city or sa ibang barangay ang tawag dyan. Pero dito talaga patani yan. I don't know kung sa iba kinakain yan. Pero dito, inuulam yan eh. Tapos lagyan mamaya ng kalabasa. Masarap yan. Pero yung kalabasa, kaunti lang nilagay ko kasi nga bukas gagawin ko pa yung yung kalabasang kalahati lagyan ko. So update ko na lang kayo mamaya pag ilagay ko na yung patani sa nakulo kong tubig. So ayan, dahil nakulo na yung tubig, ilagay na lang natin yung patani. At after niya ilagay yung patani, update ko na lang kayo mamaya sa next step. Kasi matagal na pakuluan yan eh. Kasi ang tigas ng patani. So kailangan mo na malambot. At after na malambot, update ko kayo kung ano susunod na step na gagawin ko. So ayan guys, nugasan ko na yung kalabasa ng pangalawang beses. Ayan, nagmamadali na kasi yung patani, malambot na siya guys. So ayan, hugas na maigi. Tapos ayan, ano mo talaga yan, hugasan mo ng maayos yun kasi merong mga nilagay yung ganyan. Kasi binili ko lang yun, alam kung pure ba yan, wala ba yung halong wala ba yung nilagay sila. So ayan, kala ko guys na-play ko yung video, yun pala hindi. So ayan, hindi ko na nakita sa inyo, nilagay ko na yung kalabasa. Lagay na lang ako ng pampalasa. Kabang syunga-syunga ko, akala ko na-play ko, yun pala hindi. Magmabadali pa. Okay. So ayan guys, takpan natin, ihalo takpan. Tapos hintayin ng malambot na yung kalabasa. So habang naghihintay tayo na malambot na yung kalabasa, magtiklop muna ako ng damit kasi naglaba ko kanina at marami na labahan ko. So kailangan natin tiklopin muna. Pagkatapos kong tiklopin ang lahat ng yan, nag-check na ko ng niluto ko. At so ayan, pagkatapos ko tiklopin ang lahat ng damit, bumalik ako sa kusina at nag-check na ko kung malambot na ba ang kalabasa. At ayan, malambot na nga. At ayan, nag-check na ko ng kanyang unaw kung okay na ba. At ayun, okay na. So kailangan natin mahitin at so hanggang dito na lang guys kasi tapos na tayo sa pagluto. Thank you for watching at hanggang sa next na video. Sana supportahan niyo po ang unang video ko. Thank you!